Liu Changqing. Ang emperador ay nag-aral ng lihim sa loob ng 3,000 taon. Naging ganap na Tai Golden Immortal na siya. Partikular na itinalaga ka bilang hari ng Yama, ang pinuno ng 10 palasyo ng Yama. Hawak ang talaan ng buhay at kamatayan, may hawak ng panulat ng hukom. Nauunawaan ang buhay at kamatayan, may kontrol sa reinkarnasyon. Nice. Aking guro, kapatid. Sa kabilang buhay, ikaw na ang bahala sa pagpapausbong ito. Ginoo, ipaalam. May isang unggoy sa labas. Nabutas na ang ilog ng nakalimutan. Papunta na siya sa palasyo ni Yanluo. Ako si Liu Changqing. Nakalipat bilang disipulo ni Hao Tu. Matagal na nag-aaral ng 3,000 taon hanggang sa pagiging Golden Immortal ng Tai. Sa wakas ay naging pinuno ng 10 haring Yama. Ngunit ang makukuhang kaharian ng mga patay ay isang gulo. May mga suliranin sa loob at labas ng kaharian. Nasa ilalim ng kontrol ng langit at ng Budismo. Ano ang dapat kong gawin upang buhayin ang kaharian na ito? Ang makulit na unggoy ay tamang-tama para ipakita ang kapangyarihan. Mag-utos. Ipag-utos na ang lahat ng mga sundalo at mga espiritu ay pumasok sa loob ng templo at isara ang pintuan. Prinsipe, ang halimaw na unggoy na iyan ay mapanganib. Baka ang pader ng palasyo ay may mahigpit na depensa. Ipadala ang utos. Sundin ang utos ng prinsipe. Mabilis na umatras, bumalik sa dambana ni Yanluo. Isara ang pinto ng palasyo. Ang buhay at kamatayan, ang pangalan at reinkarnasyon ay nakasalalay. Hayaan mong tingnan ko. Ang kapalaran mo, Qitian Dasheng, ay talagang matibay. Oh, nagpalit ng isang magandang mukha bilang Yama. Kung may alam ka, ibigay mo na ang talaan ng buhay at kamatayan, kung hindi. Hehe, sisirain ko pati ang iyong Yama Hall. Sun Wukong, tapos na ang iyong buhay. Nanghihimasok sa impyerno at nagugulo ang reinkarnasyon. Ayon sa mga batas ng impyerno, kapag pumasok sa 18 antas ng impyerno, hindi na makakalabas. Dahil sa iyong mga pananaw. Tiyak. Hindi ito ang impyerno na basta-basta mo lang mapapasok. Dahil nandito ka na, huwag ka nang umalis. Kanlurang relihiyon. Pagkatapos. Mahal na Ginoo. Ang isang walang silbi na basura ay hindi karapat-dapat na mamuno sa Yama Hall. Anong kalokohan itong Yama Wang? Hindi man lang kayang saluhin ng matanda kong si Son ang isang palo. Mas mabuti pang isara na lang ang impyerno. Ang unggoy na ito ay pain ng kanlurang relihiyon. Kung ako'y kikilos, bibigyan ko ang Buddhist ng sapat na dahilan. Isipin mo, ang aming impyerno noon ay isang sagradong lugar ng mga banal. Sagana. Ngayon, kahit ang hari ng impyerno ay hindi na makapagprotekta. Sa susunod na buhay, huwag nang maging walang silbi na hari ng impyerno. Sa huli, hindi na kaya. Talaga bang magiging alipin ang daigdig ng mga patay at hayaan na lang na gawing laruan? Ding, natukoy ang krisis sa buhay at kamatayan ng host. Pinagsama na ang pinakamalakas na sistema ng mga labusan. Na-activate na ang newbie gift pack. Binabati ang host sa pagkuha ng likas na kayamanan na Hongming Reincarnation Banner. Antas ng daan na kasanayan, Reincarnation of All Paths Sutra. Punyuan na antas ng supernatural na kapangyarihan, Reincarnation Holy Calamity Light, likas na pinagmulan ng kamatayan. Agad na pinagsasama ng sistema ang lahat ng gantimpala. Nagsimula ang pagsasama, pinagsasama ang likas na pinagmulan ng kamatayan. Ang host ay umakyat sa pinakamataas na antas ng likas na banal. Ano? Pinagsasama ang antas ng daan na kasanayan, Reincarnation of All Paths Sutra. Ang pagsasanib ng liwanag ng sagradong pagsubok ng reincarnation sa hunyuan na antas. Nagsimula nang tumaas ang aking kakayahan. 3,000 taon na, dumating na ang tagapagmana. Mula ngayon, ako ang mangunguna sa Yinfang upang muling umabot sa ruwok ng 3 daigdig. Ang Yinfang na hindi kayang pangasiwaan ng mga banal. Ang Yinfang na hindi kayang supilin ng mga banal. Ngayon, ipapakita ko ang aking kapangyarihan gamit ka, mabangis na unggoy. Mabangis na unggoy, sapat na ba ang iyong gulo? Nagmamagic para patayin si Lawson. Lakas. Masyadong mahina. Kayo ang antas ng prinsipe. Biglang umabot sa rurok ng Tai Golden Immortal. Hindi lang antas. Tingnan niyo ang kanyang presensya. Iyan ay presensya na tanging mga sinaunang likas na Diyos lamang ang mayroon. Imposible, paano biglang naging ganito kalakas ang batang ito?
Anong balak mo? Ako si Lao Sun kaya. Maingay. Tapos na ito. Sige. Sa ilalim ng lupa, sa wakas ay nakapagpasikat din kami. Ang Prinsipe Yama ay may pambihirang kapangyarihan. Ang kapangyarihan ng prinsipe, ang impyerno ay umuunlad. Hindi mo alam kung paano kami nabuhay sa mga nakaraang taon. Kung paano kami nakaraos. Isang ginto na Diyos na unggoy ang naglakas loob na dumating dito. Ngayon, iba na. Sino ang manghahas na mang-api sa amin sa impyerno kung nandyan si Prinsipe Yama? Talagang nakakatuwa. Ngunit sa ganitong paraan, ang mga plano ng Budismo ay tuluyang nabigo. Kapatid, nagkamali ka ng malaki dito. Ano na ang dapat gawin ng inyong kamahalan sa halimaw na unggoy na ito? Hindi sapat ang simpleng pagpigil. Kailangan itong talunin. Dapat nating saktan at takutin ang mga Buddhist. Gusto ba nilang magpanggap? Sisirain ko ang kanilang entablado. Tawagin ang mga tao, dalhin niyo sa akin ang unggoy na yon. Mapangahas na unggoy. Bakit hindi ka magpakita sa harap ko, mas mabigat ang kasalanan mo? Nabulunan ang hari na himatay. Nagkunwaring bingi at tahimik, minamaliit ang hukuman, doble ang parusa. May masamang tingin sa mata, puno ng galit, 3 beses ang kasalanan. Son Wukong. Ikaw ay isang likas na bato na unggoy, pero hindi mo iniisip ang iyong tungkulin. Nagwala sa palasyo ng dragon, nanghihiram at nangagaw. Ngayon, nagdulot ka ng kaguluhan sa ilalim ng lupa, nasaktan ang mga espiritu at nagulo ang balanse ng mundo. Dahil sa iyo, maraming walang kasalanang kaluluwa ang nagkalat at nawalan ng pag-asa. Alam mo ba ang iyong kasalanan? Inihahatid ko ang hatol. Ang unggoy na ito ay hindi papasok sa 18 antas ng impyerno. Agad siyang itatapon sa walang hangganang purgatorio. Magpakailanman siyang malulugmok. Walang hangganang purgatorio. Doon, kahit ang Bodhisattva Ksitigarbha ay hindi makakapasok. Ano ang nagdala sa unggoy sa walang hanggan na impyerno? Ang bagong haring Yama ay may malaking tapang. Ito ay parang pagsampal sa Budismo. Sobrang baliw, talagang baliw. Ang hakbang na ito ay katumbas ng pagdedeklara ng digmaan sa Budismo. Masaya nga, pero napakalaking problema. Parang pinapainit niya ang buong impyerno sa apoy. Isang mahusay na Luchangking. Ang isang tunay na disipulo ni Huling Lupa. Nangahas na saktan ng ganito ang aking Buddhist na pintuan. Impyerno na walang katapusan. Hindi na makapasok ang kamay ni Ksitigarbha. Magaling magplano ang batang ito, siguro siya yung nakatakas. Ang paglalakbay sa kanluran ay isang malaking tadhana ng langit. Isang maliit na insekto na hindi pa nga umaabot sa rulo. Nais pang maging isang salik ng pagbabago. Hindi ba't itinapon niya ang unggoy na parang mainit na patatas sa walang katapusang impyerno? Kaya hayaan na lang niyang siya ang bumalik at kunin ang patatas. Ipasa mo ang aking utos na ipatawag si Dizang sa Fengdu. Ang ibig sabihin ng kapatid na guro ay, gusto kong makita. Kung magkakaroon siya ng lakas ng loob na tumanggi kay Dizang sa harap ng 3 mundo. Kung siya ay magpapalaya, mawawalan ng mukha ang Yinfang. Kung hindi siya magpapalaya, ito ay laban sa aming Buddhist na sekta. Hindi mamamatay, hindi titigil. Kapatid, masyado kang nagmamadali. Kapatid na lalaki, kung hindi ako nagmamadali. May pagkakataon pa bang bumangon ang Yuma? Kapatid, masyado nang matagal ang pag-atras ng Yuma. Nangako ako sa ngalan ng ating guro. Kahit nagaano karami ang tao, susunod ako sa daan ng katotohanan. Kapatid, tanungin kita, handa ka ba o hindi? Kapatid, huwag ka nang magsalita, nag-aalab na ako. Sino ang dapat gawin? Gawin siya. Nakita ko na ang mahal na hari. Dumating ako rito para sa espiritual na unggoy. Ang unggoy na yon ay may malaking kaugnayan sa ating relihiyon. Pakiusap o hari ng impyerno, pahalagahan mo ang aming kahilingan. Pakawalan mo na siya agad. Itigil na natin ang usapan tungkol dito. Halika, halika. Sa harap parang nag-aalok ng tulong, pero sa likod, ito ay isang hayagang banta. Nagbibiro ka, Bodhisattva. Ang impyerno ay kumukuha lamang ng mga makasalanang demonyo. Kailan ba tayo nakakita ng espiritual na unggoy? Bakit kailangan mong magpanggap na hindi mo alam? Pakikiusap ko, may magtatanong lang sa inyo. Pwede bang pakiusap na bigyan niyo ako ng pabor? Sa maliit na Tai Golden Mountain, sa maliit na Tai Golden Immortal, patuloy na nilalabag ang mahalagang bagay ng ating Buddhist na relihiyon. Talagang walang pakundangan sa buhay. Ngayon, mararamdaman mo na ang sakit ng pagtuturo sa iyo.
Pagpapakita ng mukha. Malaki ba ang iyong mukha? Kaya mo bang patawanin ako, Dizang? Sige na, Sugo, ganito ba ang asal mo sa iyong kaharian? Hari ng mga patay. Narito tayo sa kaharian ng mga patay sa Fengdu. Hindi ka dapat magpasikat dito. Sasabihin ko sa'yo. Ngayon, sinabi ng aking kapatid na hindi pwede. Hindi pwede iyon. Lumabag ka na, Dizang. Lene. Ilang taon na. Sa wakas ay nagpakita ng lakas ang underworld, ang saya. Kapatid, kalma lang, kalma lang. Mas malaking problema ang darating. Ipasa mo ang unggoy na yan at si Lu Changqing sa Fengdu. Kung hindi, mahirap na ang bagay na ito ngayon. Hininga ng mga banal. Banal na mga tao. Maglalabas na ba ng kamay ang banal? Tapos na, mawawasak na ang impyerno. Pakiusap, huwag magalit ang banal. Ako ang namamahala sa 600 ng reinkarnasyon. Mahalaga ang usaping ito, kaya't mag-isip ng mabuti. Ako'y isang banal na tao, hindi ako dapat maipit sa ganitong sitwasyon. Ngayon, ang unggoy na yon at ang batang si Lu Changqing ay aking dadalhin. Mawalang galang na po. Ang pangyayaring ito ay dahil sa aming kakulangan sa pag-asikaso sa impyerno. Kami handang parusahan ang hari ng impyerno. Ihuhulog siya sa siyam na impyerno at ipapahambing sa pader ng 10,000 taon. Nais lamang ng banal. Maingay. Ako'y kumikilos. Kailan pa kayo, mga insekto, ang may karapatang makialam? Bagamat mahina ang aming mundo, hindi kami kailanman papayag na apihin. Ang aking kapatid na si Lu Changqing ay itinalaga bilang disipo ng aming guro, ang banal na lupa. Gusto mong kunin siya? Hindi ako nag-aatubiling subukan ang paraan ng mga santo. Sobrang arogante. Si Hao Tu ay limitado ng langit at hindi makakaya ang sarili. Ang pangalawang santo ay hindi karapat dapat makipag-usap sa akin tungkol sa kondisyon. Ibigay mo na. Sobrang pang-aapi. Kahit ang santo ay hindi pwedeng maging ganito kasalungat sa katwiran. Sa wakas, dumating na ang hindi masisira, hindi magwawagi. Upang tunay na umusbong ang mundo ng mga patay, kailangan ng guro na lumabas. Gamitin mo ang iyong kabanalan upang sindihan ang unang apoy. Nais mong gamitin ang aking kapangyarihan upang gisingin si Hao Tu. Baliw ang mga pangarap. Baka hindi pa nagigising si Hao Tu, kayo dalawa ay magiging alikabok na. Laban. Paano mangyayari iyon? Bakit ang lakas ng banal na kapangyarihan na ito? Hindi ako nakikialam sa mga bagay ng mundo. Nakalimutan ba ninyo kung paano pinatay ng mga ninuno ang mga kaaway? Ang sinumang banal na tao na mangahas pumasok sa impyerno. Patayin. Tama ang taya. Isang tunay na banal na tao. Ako'y tunay na magiging tanyag. Hindi ko kayang makipagsabayan sa kapitbahay na ito. Malugod na tinatanggap si Emperatrice Hao Tu. Ilang taon na ang nakalipas. Bakit hanggang ngayon ay nasa simula ka pa lamang ng pagiging banal? Noong panahon ko sa iyong edad, nagtataga na ako sa Diyosa ng mga halimaw. Mahirap ang tunay na pagsasanay, guro. Sinikap na ng iyong alagad. Ngunit si Xiao Changqing ay hindi masama. May tapang talino, lakas at estratehiya. May alindog ng ating lahi noon. Guro, hindi mo alam kung gaano kahirap ang dinanas ng iyong alagad sa mga nakaraang taon. Baka ikaw na ang lumabas at pamunuan ng impyerno. Guro, kung ikaw ang mamumuno, tiyak na muling magtatagumpay ang impyerno. Muling magtatagumpay ang impyerno at anong silbi nito? Sa ilalim ng langit, lahat ay nakatakda. Hindi ko kayang labanan ang langit. Hindi na kailangang pag-usapan pa ito. Magpakatino kayo sa inyong pag-aaral. Kahit hindi ako namumuno sa ilalim ng lupa, iiwan ko ang aking espiritu upang magbantay. Hindi na magkakaroon ng mga masamang tao na manghihimasok. Hindi pa rin nalutas ang mga pasakit ng guro. Hindi dapat magmadali ang nakatatandang kapatid sa bagay na ito. Ngunit sa kahit anong paraan, nakuha natin ang pinakamahalagang oras para sa pag-unlad ng ilalim ng lupa. Hahanapin ko ang paraan upang muling buhayin ang diwa ng guro. Ngunit sa ngayon, ang aking sariling lakas. Ang susi sa pagbuo ng solusyon. Panahon na para sumubok sa Daluo Jinxian. Sa laban ni Hao Tu Shizun, tumaas ang kapalaran ng Diyos.
Ang lakas na naipon sa aking katawan ay sapat na. Para sa 2 na antas. Nakasalalay ito sa mga kasanayan at kapalaran ng katawan. Ngayon, nais kong makita. Ang aking walang hanggang na tagumpay ay makapagbubunga ng ilang uri ng lotus. Binabati kita, host. Nakuha mo ang likas na yaman na pambihirang kalasag, ang Chaos Bell. Nakuha mo ang pinakamataas na likas na espiritu, ang Hongming Bloodline. Nakuha mo ang 3,000 dugo ng mga demonyong Diyos. Ay napapanahon ang pagkakataon. Pag-isahin ang Hongming Bloodline. Antas ng katawan ng ninuno. Naging pinakamataas na likas na banal na pagsisimula. Sa sandaling mabuo, ito ay antas 6. Ito na ang hangganan ng mga likas na nilalang. Ang dakilang pamamaraan ng pagsasanay, ang siklo ng lahat ng daan ay muling nagsimula. Antas 7, nalampasan niya ang hangganan. Ang katawan ng ninuno ay ibinigay sa akin. Hindi pa sapat na 3,000 dugo ng Diyos. Tunay na pinagmulan ng kapalaran. Bigyan mo ako ng 9 na antas. Ang 9 na antas ay ang pinakamataas na bunga ng daluo. Paano makakapagsilang ng ganitong halimaw ang impyerno? 9 na antas sa sukdulan. Ang batang ito, kung hindi maalis agad, tiyak na magiging pinakamalaking pagbabago sa landas ng aming budismo. Talaga namang nagawa ito ni Lu Changqing. Marahil kaya niyang baguhin ang lahat. Isang linya ng pag-asa ang dapat kunin. Ito ang tunay na daan, hindi ako nag-iisa. Ang dakilang supremo ay simula pa lamang. Ang langit at ang budismo ay tiyak na hindi makakapayag. Panahon na upang simulan ang susunod kong plano. Ikaw, bakit ka nandito? Tapusin natin ang ating karma. Ako si Sun Wukong, makikipaglaban ako sa iyo. Alam mo ba kung bakit ka nadala sa ilalim ng lupa? Alam mo ba kung sino ang iyong master na si Bodhi Laozu? Simula nang ipanganak ka. Isa kang piraso ng laro. Isang piraso na ginagamit para pasimulan ang malaking pag-unlad ng budismo. Sinasabi mong walang katotohanan yan. Nonsense. Ipapakita ko sa iyo ng personal. Ang iyong nakatakdang kinabukasan. Hindi totoo yan. Ayoko maging isang aso. Sino ka ba talaga? Naitanim na ang binhi. Sun Wukong, ikaw ang magpapalito sa Tripitaka. Pinakamatalim na kutsilyo. Mahal na prinsipe, narito ang badhang si Dingguang Huanxi na humihiling na makipagkita. Ako po si Dingguang Huanxi. Ayon sa utos ng aking badha, narito ako upang makipagkita kay Haring Yanluo. Sino ang aking kausap? Ikaw pala ang naghimagsik sa nakaraang sekta. Si Dingguang na may mahabang tainga. Ikaw, pigilin mo ang iyong sarili, huwag kang kikilos. Ngayon, ang Diyosa ng kapayapaan ay namumuno sa impyerno. Ang sinumang kikilos ay mamamatay. Ikaw ay nagtaksil sa iyong guro at ninakaw ang 6 na kaluluwa. Dahil dito, nabigo ang punong guro ng Tongtian. Ikaw, na umakyat sa kapangyarihan sa ibabaw ng mga bangkay ng iyong mga kapatid, ay may karapatan bang tawaging Bodha? Huwag magalit, mahal na Ginoo. Narito ako upang tubusin ang unggoy. Tubusin. Sa mga bagay na ito, kanino ka nagmamalaki? Mahal na Ginoo, ang kayamanan ng abang mong lingkod ay nandito lahat. Umalis ka na. Umalis ka na. Tandaan, hindi lahat ng traidor ay pwedeng makapasok sa pinto ng underworld. Dalhin niyo ang batang pasaway na yan palabas. Suking, tapos na ang kanyang buhay. Sama kami niyo pabalik sa underworld para mag-report. Salamat sa inyo, mga opisyal. Sandali lang. Ang taong ito ay isang mabuting tao sa 10 sunod-sunod na buhay. May malaking kapalaran. May utos ang Jade Emperor.
Partikular na tinawag siya sa langit upang maging Diyos. Kayo mga tagapagbantay ng impyerno. Agad na umalis. Ang Diyos na ito. Ang buhay at kamatayan ng tao ay paikot-ikot. Idagdag ang aking kapangyarihan sa impyerno. Ikaw ay nakikialam sa langit. Na nagugulo ang kaayusan ng yin at yang. Ano bang dahilan nito? Ang impyerno. Isang naluging opisina na hindi kayang kontrolin kahit ng mga demonyong unggoy. Ay may lakas ng loob pang makipag-usap sa akin. Ako ay isang tagapagsalita ng langit. Na sumusunod sa utos ng emperador ng Jade. Kayo dalawang maliit na demonyo. Kung alam nyo ang tama, umalis na kayo agad. Ang ganda ng langit. Ang laki ng kapangyarihan. Kahit na ang ilalim ng lupa namin ay mahina, hindi kayo pwedeng magdikta. Ngayon, ang kaluluwa ni Xuking, walang makakapag-alis sa kanya. Ayaw ng inuman, parusang inuman ang tatanggapin. Isang simpleng demonyo ang nagtatangkang magpasikat sa harap ng aming opisyal. Naghahanap ng kapahamakan. Walang kaalam-alam na nilalang. Tara na. Sumama sa aming opisyal. Sobrang nanlilinlang ang langit. Hindi pwedeng ganito na lang ang ituring. Bumalik. Bumalik sa ilalim ng lupa. A-report kay Haring Yama. Sobrang pang-aabuso. Isang tagapag-akit sa langit. Nangahas na saktan ang aking hukuman sa ilalim ng lupa. Sa harap namin, kinuha nila ito. Dapat sana'y pumasok na sa reinkarnasyon ang kaluluwa. Siya na si Xuking ay isang mabuting tao sa loob ng 10 buhay, na may dala ng kapalaran ng lahing tao. Ang hakbang na ito ng langit ay malinaw na naglalayong gawing alipin Diyos at agawin ang kanyang kapalaran. Ang ganitong mga kilos ay walang pagkakaiba sa landas ng demonyo. Ang ganitong mga kilos ay walang pagkakaiba sa landas ng demonyo. Kami ang namamahala sa muling pagsilang sa ilalim ng lupa, ayon sa itinakda ng langit. Ngunit hindi nila kailanman pinahalagahan ang aming kaharian. Ang mga Diyos at Diyosa ay hindi pumapasok sa muling pagsilang. Ang tunay na espiritu ay umakyat sa talaan ng mga Diyos. Ngayon, pati ang mga mabuting kaluluwa ng mga mortal ay nais pang agawin. Walang masama kung hindi na namin kailangan ang kapangyarihan ng muling pagsilang. Kung ganito ang mangyayari sa mahabang panahon, ang yin at yang ay tiyak na magkakaroon ng malaking kaguluhan. Sa huli, kulang pa ang aming prestihyo sa ilalim ng lupa, kahit na may suporta mula sa inang lupa. Ang Prinsipe Yama ay nagmamalaki. Ngunit sa huli, hindi pa rin ito sapat. Magandang balita. Ang apoy na ito ay umabot na sa rurok. Ang daigdig ng mga patay ay humina na. Panahon na para ipakita sa 3 mundo sa pamamagitan ng dugo. Nandito na ang daigdig ng mga patay. Kinuha ng langit ang mga tao. Nandito lang kayo at nag-ingay. Masakit ba? Hindi masakit ang aking nasasaktan. Masakit kayo. Masakit ang aking hari. Lahat sa ilalim ng lupa ay masakit. Ang aking yinsui ay sinaktan ng iba. Aking tao. Ninakaw ng iba. Kayo. Dito lang kayo, umiiyak na parang isang nagrereklamo. Malakas ang kapangyarihan ng langit. Hindi ba ang aming imperyo ng mga patay ay parang karne na madaling mapagkaitan? Tinanong ko kayo. Ang langit ay nilapastangan ang aming kapangyarihan. Nasaktan ang aming mga general. Nagnakaw ng aming mga kaluluwa. Ano ang dapat gawin? Papatayin ko ang langit. Bayad sa dugo, bayad sa dugo. Mas malakas pa. Mas malakas pa. Hindi ko marinig. Saksakin ang langit. Bayad sa dugo, bayad sa dugo. Saksakin ang langit. Bayad sa dugo, bayad sa dugo. Ipasa ang utos ng aming Panginoon. Magpadala ng 10,000 sundalong espiritu para sa digmaan sa langit. Nais ng aking hari na durugin ang timog na pintuan ng langit. Ilang libong taon na, nakalimutan nila ang kapangyarihan ng impyerno. Gamitin ang mga talim sa ating mga kamay upang ipaalam sa kanila. Nakuha na ng impyerno. Kami ay masunurin sa utos ng inyong kamahalan. Tinatapak ang timog langit na pinto. Isang mabuting tao sa 10 buhay. Bakit kailangang magdulot ng gulo ang langit? Siguradong may nakatagong dahilan. Tamang-tama. Gusto kong makita kung ano ang itinatago ninyo. Lahat ng sundalo, umalis na. Su Changqing, ikaw ay isang mabuting tao sa loob ng 10 buhay. Malalim ang iyong mga nagawa. Inanyayahan ka ng emperador ng Jade na umakyat sa langit bilang Diyos. Ito ay isang napakalaking biyaya. 10 buhay ng paggawa ng kabutihan. Bakit mula nang umakyat sa langit? Laging may kirot sa aking puso. Parang may walang katapusang galit na naglalagablab. Bakit kaya?
Sa ilalim ng lupa, paano sila nakalakas na tumulak sa langit? Kakaiba. Sa ibabaw ng kaluluwa, bakit may bahid ng Purple Star Emperor Aura at Tao Diyos na kapalaran na nakapaligid? Hindi ito pangkaraniwang mabuting tao. Sa huling bahagi ng Yinxiang, sa ibabaw ng luitang sa lungsod ng Chaoji, si Emperor Xin nakasuot ng korona ng isang emperador. Nakatitig sa likod na may matinding desisyon. Nagsunog sa sarili sa apoy. Siya yon. Ang huling emperador ng tao, si Xin. Ika-10 ikot ng kapalaran, para lang mapawi ang huling swerte ng tao sa trono. Ang sama ng plano mo. Matapang si Lu Changqing. Sino nang mag-aakalang susugod ang mga halimaw sa langit? Balak mong mag-alsa. Mag-alsa. Li Jing. Galing ka sa Jijiao. Nakapasa ka na sa listahan ng mga Diyos. Naging aso sa langit. Pero mas masaya kang tumawag kaysa kanino man. Huwag nang magpasakal. Pumasok sa ilalim ng lupa ng walang permiso. Kasalanan na ng kamatayan. Aking tao. Hindi rin pwedeng gambalain ang langit. Masyadong Xing. Ibigay mo ang tao. Nagtatawa si Yama. Ang taong ito ay itinalaga ng emperador ng Jade. Saan nagmula ang usapan ng pagbibigay ng tao? Pagbabalik ng mga Diyos. Isang malaking pagsubok sa pagbabalik ng mga Diyos. Isang tunay na banal na tao ng daigdig. Nag-iisa, Emperor Xin, huling emperador ng lahing tao. Kayo mga Diyos, upang agawin ang kapalaran ng lahing tao. Sinusuportahan ang traidor na si Ji Chang. Binabago ang kasaysayan. Pinaparatangan akong Xiang Zhu. Isang balak na nagtaksil sa lahing tao. Pinaganda bilang makatarungang laban. Ano ang kasalanan ko? Inalis ko ang mga sakripisyo ng buhay. Maliban na pahinain ang kapangyarihan ng mga Diyos. Ako'y nagtataguyod ng talino. Maliban na wasakin ang monopolyo ng mga maharlika. Nakipagsanib ako sa lahing espiritu. Anong mali sa pagpapalakas ng lahi ng tao? Dahil lang ayaw kong masira ang lahi ng tao at maging alipin nyo. Binabaluktot ninyo ang aking mga nagawa. Dinudumisan niyo ang aking mga kaalyado. Nagsunog ako sa daan ng mga dewata. Mas gusto kong mamatay kaysa magpasuko. Ngunit pagkatapos kong mamatay, gaano kalupit ang kapalaran ng lahi ng tao? Pagpigil sa siyam na digmaan, pagkakahati ayon sa ritual. Sinunog ang aklat ng langit. Nabigo ang landas ng pagpapagaling. Ang pambansang emperador ay naging alipin ng mga Diyos sa langit. Hari ng langit. Huwag kalimutan, sa ilalim ng langit. Ako, ang emperador ng tao, ay nakatataas sa iyo, ang Diyos sa langit. Pantay-pantay. 10 siklo ng pag-isa. Pawiin ang buto ng emperador ng tao. Ganap na agawin ang kapalaran ng lahing tao. Ngayon ay nais pang kunin ang huling piraso ng tunay na espiritu. At gawing alipin ng Diyos, na hindi na makabangon kailanman. Hindi makatarungan ang daang langit. Ang mga banal ay walang awa. Kaya pala, ang pagbuo ng Diyos ay isang napakamasamang balak. Kawawa ang aking lahing tao na pinahihirapan ng ganito. Kaya pala, ang kailangan ng langit at ng Budismo ay hindi kailanman mga taong mabuti sa 10 buhay, kundi ang huling kapalaran ng imperyo ng lahing tao. Sinasadya nilang durugin ang sangkatauhan. Bula-bula ka. Si Xiang Zhu ay brutal at walang awa. Matagal nang napatunayan yan. Ikaw na kaluluwang masama, naguguluhan ng mga tao. Mas mabigat ang iyong kasalanan. Tawagin ng mga tao. Ito ay kaluluwa ng mga rebelde. Dalhin mo siya. Li Jing. Ikaw na traitor ng tao. Traitor ng Jiao. Akin ang tao. Kayo pa ba ang magmamaliit? Lu Changqing. Ito ay isang pinuno ng langit na may utos. Gusto mo bang labanan ang buong langit para sa isang naligaw na kaluluwa? Langit. Ang emperador ng tao ay inusig. Hindi makatarungan ang daang pantao. Kami sa ilalim ng lupa ang namamahala sa muling pagsilang. Dapat naming tukuyin ang tama at mali. Ngayon, hindi lamang ko siya dadalhin. Kundi hihingi rin ako ng katarungan para sa matagal ng pagkakasala. Humingi kayo ng justisya sa langit. Haha. Ang laki ng loob mo. Sa kabila ng pagiging isang maliit na hukuman sa ilalim ng lupa, nangahas kang humingi ng hustisya sa Yao Court. Ikuha mo si bansang ito. Mag-ingat ka, prinsipe. Sabi ko na, hindi karapat-dapat ang langit. Ano ito? Anong uri ng demonyong kapangyarihan ito, na kayang baliktarin ang kapangyarihan ng mga gamit? Isa lamang siyang dakilang immortal. Ano bang uri ng demonyong sining ang ginamit mo? Walang kaalaman. Ito ay tinatawag na lakas. Kagandahan ng iyong kapangyarihan, na kayang madaling wasakin ang digmaan ng langit. Hindi pwede. Ang lakas ng halimaw na ito ay lampas sa inaasahan.
Hindi ito karaniwang daluo. Kailangan nating humingi ng tulong mula sa isang makapangyarihang banal. Li Jing, magtatanong ulit ako sa'yo. Maaaring ba niyang dalhin ang taong ito ngayon? Lu Changqing, huwag kang masyadong mag-alala, Zhang. Dito ay langit. Sa ilalim, ang heads na si Yanluo ay nagtatangkang maghasik ng gulo sa langit. Malugod na tinatanggap ang Diyos ng langit. Diyos ng langit. Ang halimaw na ito ay hindi iginagalang ang langit. Humihiling ako na kumilos ang dakilang guro upang siya ay mapigilan. Ang siyam na antas ng dalawa ay talagang maganda. Ngunit sa huli, siya ay isang dalawa lamang. Dahil sa iyong pagsasanay na hindi madali. Ngayon, dalhin mo ang iyong lahi ng mga multo at umalis sa langit. Maaari kong ituring na walang nangyari. Napakalakas ng loob ng Diyos. Kung hindi ako umalis, ano ang magagawa mo sa akin? Kailangan kong personal na ipadala kayong lahat sa daan upang mawala kayo sa lupa. Mag-ingat ka, prinsipe. Impossible. Masyadong mababa. Paano niya mawasak ang batas ng aking Diyos na kadena ng walang gamit? Kwalipikadong banal. Banal ng huway. Ganito lang ang lakas. Impossible. Isang dakilang Daoist siya. Paano magiging ganito kalakas ang kanyang katawan? Nang walang gamit, nakikipaglaban. Batas ng tuwid na banal. Ito ay katawan na tanging ang mga ancestor witch lang ang meron. Isang suntok. Binato niya ang Diyos ng templo at winasak ang kanyang mahika. Putang ina, totoong datu ng datu ang kalibre niya. Ang kapangyarihan ng prinsipe ay walang katulad. Diyos ng templo. Ulitin ko, Diyos ng templo. Kukunin ko ito. Katarungan. Gusto ko rin. Ng isang demonyo. Kung hindi kita mapapatay dito ngayon, sa hinaharap, magiging malaking problema ka sa langit. Mag-ingat ka, mahal na Ginoo. Na walang bisa. Ang buong lakas ng isang Quansheng. Hindi ko kayang harapin ng matatag. Tei. Bilang isang Quansheng, patayin ang isang batang luo. May mukha ka pang magmalaki. Pumunta na rin si Feng Du. Ganito kahirap pakisamahan si Lu Changqing. Dagdag pa ang isang katumbas na santo sa kanilang antas, ang Zonsheng Feng Du. Hindi na pwedeng gawin ang bagay na ito ngayon. Lahat. CJ. Naitala na ng langit ang nangyari ngayon. Tayo na. Sa langit at sa Buddhist na templo. Balang araw ay babayaran ko ito ng buo sa inyo. Salamat, kuya. Ang tapang mo naman, bata. Halos. Mawawala ka. Bumalik sa underworld. Maraming salamat sa iyong pagtulong. Hindi ko alam kung bakit mo dinala si Nag-iisa pabalik sa underworld. Iniligtas kita, Hari. Hindi para sa pansariling interes, kundi para bigyang katarungan ang sangkatauhan. Katarungan. Ang katarungan ay matagal nang nawala. Ang katarungan ay matagal nang nawala. Ang katarungan ay matagal nang nawala. Nawala na ang katarungan. Nananatili na lamang ang isang nalalabing kaluluwa. Saan pa ang katarungan? Hindi pa nawawala ang tao. May apoy pa sa puso. Tanungin kita ng Hari. Masaya ka ba? Hindi ako masaya. Nag-iisa. Siyempre, hindi ako masaya. Magandang mabuti. Magtatanong ulit ang Panginoon. Bibigay ako ng pagkakataon sa iyo. Ano ang pinakagusto mo? Gusto kong muling hubugin ang aking katawan. At makipaglaban muli sa siyam na langit. Para sa aking lahing tao, makuha ang katarungan. Masyadong maliit ang pananaw. Ang iyong tingin ay nananatili lamang sa paghihiganti. Dapat mas malawak ang iyong layunin. Tingnan mo lang. Hang. Hindi dapat nakatali ang ating lahi sa isang sulok na ito. Ako, si Dixin. Tiyak na dadalhin ko ang lahi ng tao upang magtatag ng isang walang kamatayang kaharian ng mga Diyos. Isang araw, ang 3,000 malaking mundo ay darating din. Lahat ay dapat mapabilang sa teritoryo ng ating lahi ng mga Diyos. Magandang trabaho. Ito ang dapat na may kakayahang magdala ng kapalaran ng sangkatauhan. Magandang trabaho. Dahil mayroon kang ganitong ambisyon. Karapat dapat kang maging aking nakatalang disipulo. Si Dixin ay bumabati sa guro. Tumayo ka. Ngayon, tutulungan kita ng aking kapangyarihan upang muling hubugin ang iyong katawan. Muling magpatuloy sa iyong paglalakbay. Ito ay isa sa 5 pangunahing espiritu ng langit ng Hongmeng, ang Huang Zhongli. Kainin mo na. Ang dating Emperador Xin ay pumanaw na. Ngayon, siya ay muling nabuhay. Siya ang Emperador Xin na nagdadala ng pag-asa sa tao.
Maraming salamat, gurong tagapaglikha, sa iyong kabutihang loob. Ito ay simula pa lamang. Ituturo ko sa iyo ang isang natatanging sining. Ang sining ng pagkakaloob ng Diyos. Ang sining na ito ay kayang magtalaga ng mga Diyos. Pagsamahin ang kapangyarihan ng tao sa isang katawan. Emperor Xin, tandaan mo ang iyong sumpa. Sige na, itayo ang iyong walang kapantay na kaharian. Ibalik ang liwanag ng lahing tao sa malawak na mundo. Hindi ko bibiglin ang mataas na inaasahan ng aking guro. Sige na, Emperor Xin, lumaban ka para sa lahing tao at lumikha ng isang maliwanag na mundo. Ang pag-angat ng mundo ng mga patay ay konektado sa kapalaran ng lahing tao. Magandang trabaho, Emperor Xin. Ang kapalaran ng tao ay unti-unting bumabalik. Ang linya na ito ay pansamantalang matatag. Ngayon, ang impyerno ay ligtas at walang alalahanin. Ngunit hindi pa sapat. 4 na elemento ng pagsasanay. Yaman kasama batas, lupa. Ang pinakakulang sa impyerno. Yaman lang ito. Mga yaman ng pagsasanay. Kamahal-mahalang prinsipe. Ang mga bagong pasok na sundalo ng kadiliman ay may sapat na kakayahan. Ngunit ang mga reserba ng yaman ay talagang kapos na. Lahat tayo ay hirap dahil sa kakulangan ng mga mapagkukunan. Kaya't naipit tayo sa rurok ng pagiging gintong immortal. Mas mahirap pa ang mga kaluluwang ito sa ibaba. Mga resources. Sa akin dito, meron naman ako. Yung mga bagay na ipinadala ni Ding Guangxian, wala akong pakialam. Pero para sa mga nasa ilalim ng hukuman, malaking tulong ito. Dagdag pa ang Hongming Sirang. Kahit si An ay nakakagawa ng maganda at makapangyarihang bagay. Bilang guro, hindi ako pwedeng mapag-iwanan. Ipasa ang utos ng aking hari. Sa paglalakbay na ito sa langit, ang mga mandirigma ng aming impyerno ay handang mamatay. Lahat ay mga bayani ng mga multo. Bilang gantimpala sa lahat ng mandirigma, nagpasya ang aking hari na ipagkaloob ang milyong unit ng mga mapagkukunan para sa pagsasanay. Nawa ang lahat ng nilalang sa aming impyerno ay maging mga dakilang Diyos. Ano? Kailangan ng prinsipe na maglabas ng sariling pera para magbigay sa atin ng mga yaman. Diyos ko, nandito na ako sa impyerno ng ilang libong taon. Ito ang unang pagkakataon na nakatagpo ako ng ganitong kabutihan. Prinsipe, hindi lang siya gwapo, napaka-generous pa. Sobrang gusto ko na. Tunay ngang kahanga-hanga kayo, prinsipe. Kami ay nahihiya. Dapat din kaming mag-ambag. Huwag naman palaging si prinsipe lang ang gumastos. Ito ang tinatawag niyang isang maliit na halaga. Ito ba ay lahat ng yaman na dinala dito? Yung mga espiritual na ugat. Marami sa mga ito ay mga dekalidad na likas na ugat. Naiinggit ako. Ito, sa totoo lang, ay tinatawag na kaunti. Ito ay tinatawag na bilyong kaunti. May posibilidad bang ang sinasabi ng prinsipe ay bilyong kaunti? Ang laki ng hakbang mo. Ang lalim ng kakayahan ng Emperor Yaman na ito ay di masukat. Sa ganitong mga resources na nakukuha, ang kakayahan sa ilalim ng hukuman ay tiyak na abante ng malaki. Emperador. Ang galing mo. Lalong lumalakas ang itsura mong pinamumunuan ang hukuman. Emperador. Lahat ng yaman ay ibinibigay batay sa kakayahan na ipapamahagi ng 9 na dambana ng yama. Walang pagkakamali. Sa nakaraang taon, ang lakas ng mga pangunahing unit sa ilalim ng lupa ay tumaas na sa antas ng Swanxian. Talagang tumaas ang kapalaran ng ilalim ng lupa ng malaki. Magandang. Ang pagtaas ng kapalaran ng ilalim ng lupa ay nagbigay ng epekto sa aking pagsasanay. Panahon na. Ito ang presensya ng iyong mataas na kapangyarihan. Nakapagtagumpay na naman siya. Ilang sandali pa lang ang nakalipas. Ano? Gitnang antas ng Blue Jinxian. Paano siya nakapag-ensayo ng ganito kabilis? Sobrang abnormal. Gitnang antas ng Dalo Jinxian. Matibay ang pundasyon. Antas ng daan na kasanayan, ang sutra ng reinkarnasyon ng 10 daan. Talagang napaka-misteryoso. Narito na. Ang aking unang pangunahing talento sa kapangyarihan. Pangkalahatang pagninilay. 6 na daan ng biyaya. Kaloob na kapangyarihan. Ibigay mo sa akin. Ipakita.
Batas ng reinkarnasyon. Maaaring gawing lahat ng bagay. Maaaring gawing hinaharap. Mas lalo pang, mabilis na promosyon sa pagiging semi-santo na may kakayahang labanan. CJ. Isang napakalakas na sandata. Sa pamamagitan nito, kapag nakaharap sa mga matandang semi-santo tulad ni Tei Jiuku Tianzun, mayroon na akong kumpiyansa na makipaglaban ng harapan. Hindi pa rin sapat. Hindi pa ito sapat. Malapit na ang malaking pagsubok ng Journey to the West. Ang langit at budismo ay nagmamatsyag. Kailangang maging mas malakas agad. Hahaha. Nasa gitnang antas na ako ng quasi-saint. Tingnan natin kung ano pa ang masasabi ng bunsong kapatid natin ngayon. Maliit na kapatid, lumabas ka na. Binabati kita, nakatatandang kapatid. Malaki ang iyong pag-unlad. Ikaw, ang iyong antas. Huli ng dalujins yan. Kakarating ko lang sa breakthrough. Nasa huli na siya. Hindi na ba tayo mabubuhay nito? Lanan. Kapatid na guro. Kung alam mo lang kung anong kakayahan ang naisip ko kanina. Siguradong mawawalan ka ng katatagan sa puso. Kapatid na guro, daan ng pagsasanay. Hindi umuusad ay umatras. Kailangan mong magsikap. Lumayo ka. Huwag mo akong hawakan. Gusto kong mag-isa. At huwag mo ring tanungin kung sino si mag-isa. Magpakatatag. Huwag niyo akong istorbohin. Kung hindi makaka-breakthrough sa huli, hindi ako lalabas ng mundo. Muling naka-breakthrough. Gaano nakatagal? Ang antas ng kasanayan ng nakatatandang ito, mas mabilis pa sa pag-ikot ng aking ulo. Hindi pwedeng mali. Tiyak na siya ang muling pagsilang ng sinaunang magulong Diyos. Hindi ako magiging aso ng Buddha ng langit kahit namamatay. At hindi ko rin maaring gawing damit pangkasal ang iba. Hari. Ang hari ng silangang dagat ay umakyat sa langit para magreklamo. Mahal na hari, yung halimaw na unggoy ay pumasok sa aking palasyo ng dragon. Kinuha ang dihang bituin. Pakiusap haring ipagtanggol si Little Dragon. Saan nanggaling ang halimaw na unggoy na ito? Mahal na haring ipagbibigay alam ko. Ang unggoy na ito ay isang bato na unggoy mula sa langit 300 taon na ang nakalipas. Napakalakas ng kapangyarihan. Dumating na ang unggoy. Isang pangunahing piraso sa laban sa paglalakbay sa West. Kayo, mahal na hari, sa tingin ko, ang unggoy na ito ay naging Diyos. Ay isang talento na maaari nating kunin sa langit. Mas mabuting magpadala ng isang kautusan ng pagtanggap. At ipahayag siya sa langit. Upang tumanggap ng isang posisyon. Lanan. Ayon sa iyong ulat. Ang bituin ng panitikan ay nag-utos. Naipag-utos kay Taibay Jinxing na agad pumunta sa Huagu Mountain para sa pakikipag-ayos. Dito sa loob. Langit. Ako ay isang anghel mula sa itaas. Na may utos mula sa emperador ng Jade. Dumating upang magpahayag ng pagsuko, mga hari. Mabilis na ipaalam. Hari, may mga Diyos na mula sa langit. Inaanyayahan kanilang maging opisyal sa langit. Naku. Si Taibay Jinxing ay nag-aanyaya ng pagsuko. Ang nakikita ko sa hinaharap ay kapareho ng nakikita ko mula sa nakatatanda. Lahat ito ay pinlano ng maayos. Bawat hakbang ay nag-udyok sa akin na mahulog sa bitad. Hindi pwede. Hindi ako pupunta. Pag pumunta ako, magiging bimawen ako. Kahit anong mangyari, ayaw kong pumunta. Langit. Isang simpleng unggoy sa bundok. Hindi pa ba siya nagmamadaling lumabas para salubungin? Ang Ginoong Diyosa, sabi ng aming hari, na siya ay may nararamdamang sipon at hindi maganda ang pakiramdam. Hindi na siya makikita. Ano ang sitwasyon? Isang unggoy sa rurok ng gintong Diyos. Sinasabi sa akin na siya'y nilalagnat. Ito ay pagtanggi. Mahal na hari, ito ay isang banal na utos mula sa emperador ng Jade. Ang langit ay para sa mga opisyal. Nasa ranggo ng mga Diyos. Pero napakalaking karangalan nito. Hindi pwedeng mangyari yan. Napakalaking insulto. Na tinanggihan pa ng isang unggoy. Tinanggihan. Hindi ganito ang script. Mga kagawad. Ano ang tingin mo sa bagay na ito? Mahal na hari, ang taong ito ay mayabang. Nagmamalupit sa kapangyarihan ng langit. Ako'y humihiling ng utos. Agad na bumaba sa mundo. At siya'y arestuhin. Hindi pwede. Diretsong pagdakip. Hindi na may papakita ang susunod na eksena. Taibay Jinxing. Pumunta ka ulit. Sabihin mo sa kanya, ipinagkaloob ko sa kanya ang titulong Kitayan Dasheng. Itinalaga bilang pinakamataas na opisyal. Kagalang-galang. Si Great Sage equal to heaven ay pantay sa langit. Hindi pwedeng mangyari iyon. Ako na ang nagpasya. Gusto kong makita.
Ganito kalaki ang posisyon. Hindi pa rin siya tatanggap o tatanggi. Great Sage equal to heaven. Makinig ka sa iyong karangalan. Pero kapag may kakaibang nangyayari, laging may dahilan. Senior, may tao na namang pumunta sa langit. Binansagan akong Great Sage equal to heaven. Dapat ba akong pumunta? Naghihintay ako. Medyo mahalaga. Aso. Mukhang nakaplano na talaga sila. Napaakyat ka sa langit para magpanggap. Kaya, si Sun Wukong, pupunta ba siya o hindi? Bakit hindi siya pupunta? Binibigyan ka nila ng posisyon, ng bahay, ng mga yaman sa langit. Bakit ayaw mo? Tandaan mo, ang layunin mo ay maging mas malakas. Gamitin ang lahat ng mapagkukunan upang maging mas malakas. Basta't manatili ka sa iyong puso. Tiyak na magiging matatag ka. Kahit anong plano ang gawin nila, mananatili kang hindi natitinag. Gamitin ang mga mapagkukunan ng langit. Pagpapractice. Tama. Matatag na maging iyong Qichen Dasheng. Ituring ang mga eliksir sa langit, at ang mga sariwang prutas at gatas, bilang iyong mga yaman sa pag-aalaga. Naiintindihan ko na, Lolo Sun. Ay, ikaw talaga, Lolo Jade Emperor. Gusto mo akong lokohin. Ako na ang kukuha ng lahat ng yaman sa langit mo. Ay naku. Ginoo ng mga engkanto. Bakit ka na naman nandito? Pasok na, pasok na. Tumaas na ang lakas ng mga nasa mataas na antas ng impyerno. Sa ilalim ng pagbabalik ng kapalaran, nakaabot na ako sa huling yugto ng daluo. Ngunit hindi pa sapat. Malapit na ang pagsubok ng paglalakbay sa kanluran. Kailangan kong maging mas malakas agad. Nahanap ko na ang Tianxiang, na hindi pa natutuklasan. Naiwang na lihim ng sinaunang magulong Diyos. Ang pag-unlad sa loob ng impyerno ay nasa tamang landas na. Susunod, kailangan nating maghanap ng mas malaking pagkakataon mula sa labas para sa impyerno. Ito na ang lugar. Kung hindi dahil sa patnubay ng Hongmeng Reincarnation Banner, kahit ang mga banal ay mahihirapang matuklasan ito. Isang simpleng alaala, maging mapaghimagsik. Naghahanap ng kamatayan. Dugo ng Diyos ng kaguluhan. Kasanayan ng Diyos ng kaguluhan. At may mga nawawalang kayamanan ng kaguluhan. Sukatan ng yin at yang ng kaguluhan. Hahaha. Maganda. Isang malaking pagkakataon. Ang teknik na ito ay direktang nag-ugnay sa mundo ng mga Diyos ng kaguluhan. Para sa unggoy na yon. Hindi ba't ito ang tamang pagkakataon? Ang kapalaran ng lahing tao ay susi sa malaking pagsubok ng paglalakbay sa kanluran. Kailangan nating balakin ang kapalaran ng lahing tao. Santo ng lahing tao ay isang hindi maiiwasang susi. Kailangan kong makilala ang sinaunang banal na tao na ito. Hari ng impyerno, Yama, Lu Changqing. Nais makipagkita kay Inang Nua. Hari ng impyerno. Bakit ka nandito sa kampo ni Emperatrice Nua? Nais makipagkita kay Inang. Upang talakayin ang isang bagay na may kinalaman sa pag-unlad at pagbagsak ng sangkatauhan. At may kinalaman din sa mahalagang landas ni Inang. Lenwei, ang laki ng iyong sinasabi. Jane Ning. Papasukin mo siya. Ang dakilang supremo ng 9 rank 3 flowers. Talagang hindi pangkaraniwan. Sabihin mo na. Anong pakay mo sa paghahanap sa akin, hari ng lihim? Goddess Nui. Ako ay dumating dito upang iligtas ka. Walang galang. Ang aming Ginoo ay isang banal na tao ng langit. Hindi matitinag kahit anong sakuna. Bakit mo kailangang iligtas? Ay, sige, sabihin mo nga. Paano mo ako ililigtas? Inang, ikaw ang nagbigay diin sa pagiging banal. Dapat sana'y tinamasa mo ang walang hangang kapalaran ng tao. Ngunit ngayon, nawasak ang emperador ng tao. Nanghihina ang daang tao. Ang landas mo, Inang, mukhang matagal nang huminto sa pag-unlad. Pagsubok ng mga Diyos, ang emperador ng tao ay naging anak ng langit. Ang 3 emperador at 5 hari ay nakakulong. Ang kapalaran ng lahing tao ay halos nahati na. Talaga bang hindi nakikita ng mga reyna ito? Ngayon ay malapit na ang pagsubok ng paglalakbay sa kanluran. Ang relihiyong kanluranin ay tumatawid sa silangan. Mas lalong kailangan na tuluyang putulin ang pundasyon ng pananampalataya ng sangkatauhan. Sa oras na yon, ganap na mawawala ang daang tao. Inay, ikaw na banal na ina ng sangkatauhan. Ang landas ay tiyak na mapuputol na. Mangahas, bula ng aso. Matapang. Tunay nga, sa ilalim ng mga banal, ang lahat ng nilalang ay parang mga anay. Ako'y may sapat na tapang. Kung hindi,
Hindi ko sana kayang gawin ang mga bagay na hindi dapat gawin upang suportahan ang emperador ng tao at muling pag-isahin ang kapalaran ng lahing tao. Kamakailan, may mga pagbabago sa trono ng tao. Ikaw ang may gawa nito. Inay, kailangan mo pang palakasin ang iyong loob. Kung hindi, mananatili ka na lang sa palasyo ng Wahuang at titingnan ang iyong kapatid at mga tao na pinapatay habang ikaw ay walang magawa. Ano ang dapat gawin? Ang malaking kapangyarihan ng kalikasan. Plano ni Hong Jun. Hindi ko magagawa mag-isa ang laban. Ginoo, hindi ka nag-iisa. Ginoo, huwag mong kalimutan na nandito rin ako, at ang ama ng hari, ang aking guro. Kung magtagumpay ito, maaabot ang dakilang landas. May ilang tiwala sa bagay na ito. 100%. Napakagandang 100%. Sang-ayon ako sa iyo. Mula sa araw na ito, ang usapin ng underworld ay usapin ko ni Haring Nuwa ng Langit. Ito ang larawan ng mga bundok, ilog at bansa. Nang ikaw ay sumuporta sa Haring Tao, ibibigay ko sa iyo ang yaman na ito, tulong sa lahi ng tao. Tapos na. Sa pagkakaroon ng banal na sinuwa bilang kaalyado, ang panlabas na kalagayan ng aking underworld ay magiging matatag na talaga. Maraming salamat, Hara. May mahalagang bagay pa ang palasyo. Mauna na si Changqing, paalam na. Hara, talagang gusto mong makipag-alyansa sa kanya. Jining, tandaan mo, maaaring siya lang ang tanging pagbabago sa patay na laro na ito. Hindi na pwedeng pahintulutan pang lumago siya sa ilalim ng lupa. Lene, ang mga kalbo sa kanluran ay marunong gumamit ng ibang tao para pumatay. Ngunit, hindi sila nagkakamali. Talagang hindi na pwedeng lumago pa ang ilalim ng lupa. Kahit na may suporta ka mula kay Haoshi at Nuwa. Tao. Si dakilang emperador ng silangang bundok ay pumasok sa palasyo. Nakikita ko na ang mga gawain ng 600 ng pag-ikot ay masalimuot. Pagod na ang mga tao sa ilalim ng lupa. Inaatasan si dakilang emperador ng silangang bundok na pamunuan ang ilalim ng lupa upang tulungan si dakilang emperador ng Fengdu na namamahala sa 18 antas ng impyerno at sa 10 hukom ng Yama. Dakilang emperador ng silangang bundok. Iyan ay hindi sa listahan ng mga Diyos. Para lang gawing balanse sa trono ng Hades ba? Ano ba ang balak gawin ni Haoshan? Gusto niyang palitan kami. Gusto niyang agawin ang kapangyarihan ng underworld. Sobra na ang pang-aapi. Ang hakbang ni Haoshan ay isang planong panlabas. Para lang pasukin ang kulungan ng mga lobo. Kung hindi tatanggapin, labag ito sa utos ng langit. Lugar na marumi. Malugod na tinatanggap si Dayong Dongyu. Ako ay isang maliit na timay Yangxin. At karapat dapat bang hawakan ang isang palasyo? Ganito lang ba ang lakas ng underworld? Sang-ayon ng Dayong. Matagal nang mahina ang ating underworld. Pasensya na po, Dayong. Umalis ka na. Tumigil ka. Lene, walang galang kahit umalis. Talagang isang lugar na hindi dapat pag-usapan. Ikaw, lumuhod ka sa akin. Lumuhod ka. Lanan, ngayon ituturo ko sa inyo kung ano ang tamang asal. Oh, talaga. Mahal na Ginoo, nandito na kayo. Ito ang siyam na antas ng dalu. Ngunit ito ay simpleng tailo lamang. Ikaw ang tamad na Hades. Nakita mo ang aking imperyo. Bakit hindi ka lumuhod? Lene, ito ay sa ilalim ng lupa. Hindi ito langit. Walang galang. Paano nangyari ito? Ito ba talaga ang kapangyarihan ni Daluo? Ay. Banal na kapangyarihan ng hari. Ikaw, humarap ka at mangahas na saktan ako. Ako ay kumakatawan sa langit. Langit. Katungian. Langit. Lene, binibigyan kita ng pagkakataon. Umalis ka sa impyerno. Kung hindi, muling isilang ka. May lakas ka.
Ako ang itinaguyod ng emperador ng Jade. Pinatay mo ako. Ito ay laban sa langit. Mahal na Diyos Tay. Iligtas mo ako. Mukhang, nagdesisyon ka na. Dakilang emperador ng silangan. Pumasok ka sa aking impyerno. Nasaktan mo ang aking mga espiritu. Nilapastangan mo ang aking jelo. Nais mo pang guluhin ang 600 ng pag-ikot. Nagdadala ng kaguluhan sa yin at yang. Anong parusa ang nararapat? Bula-bula ka lang. Ito ay isang akusasyon. Gamit ang katawan ng dakilang loo. Lalabanan ang banal na manggagawa. Muling naging mas malakas ang prinsipe. Ang langit ay naglakas loob ng mga api sa ating ilalim ng lupa. Akala ba nila na ang ating ilalim ng lupa ay kanilang tagapag-alaga? Ang isang tunay na si Lu Changqing. Katatapos lang magbigay ng utos ang Jade Emperor. At ikaw ay naglakas loob na saktan at patayin ang mga opisyal ng langit. Ngayon, ako ang magpapataw ng parusa sa inyong hukuman ng mga patay. Lene, makatarungan at makatarungan. Sobrang peke. Kung gusto niyo makipaglaban, sige. Hindi kami natatakot kailanman sa hukuman ng mga patay. Isang pangkat ng mga walang kwentang tao. Lu Changqing. Huwag mong akalain na mapapatay mo ang isang haligi ng langit na haligi ng banal. At makakatapat ka sa akin. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng langit na mataas at lupa na makapal. Kung ano ang tunay na kabuuan. Lene, totoo na malakas ang presyon ng isang haligi ng banal. Pero sino ang nagsabi sa iyo na ako ang hari? Si Jing ay isang dakilang Lo Jinxian. Gamit niya ang reincarnation law. Tunay na santo. Hua Sheng. Tunay na santo. Pumutok. Tunay na santo. Paano pwedeng mangyari yon? Hindi maganda. Hindi maganda. Maganda. Nakaipit ang espasyo. Ito ay ang Chaos Clock. Hindi. Paano siya nagkaroon ng napakaraming baraha? Kwalipikadong banal. Ganito. Ay. Si Dong Yu Daddy ay nawasak. Si Tei Tianzun ay malubhang nasugatan. Itong yaman ng impyerno ay isang baliw, di ba? Siya ay isang dakilang supremong may 9 na antas ng 3 bulaklak. Ang ganitong mga halimaw ay hindi pa narinig. Hindi siya tunay na kwasi-santo. Sadyang ginamit ang lihim na pamamaraan para itaas ang antas. Ngunit kahit ganon, ang lakas sa laban ay labis na nakakatakot. Magpadala ng isa pang kwasi-santo. Kung hindi kayang pumatay sa isang atake, nasaan ang dangal ng langit? Ngunit kung kailangan talagang pumatay. Sino yan? Mabilis, pumunta sa Doshuai Palace sa 13 langit. Pakiusap ang banal na sasakyan ng Taishang Laojun. Pakiusap Taishang Laojun. Iyan ay kabutihan ng Taking Shengren. Ang tunay na pamalo ng dagat ng langit. Inang. Sobrang galing naman itong Lu Changqing. Pinatay gamit ang katawan ni Daluo ang Kwasi-Sen. Malakas na nasugatan ang matandang Kwasi-Sen. Kahanga-hanga, hindi pa naririnig ito. Magaling si Lu Changqing. Mukhang minamaliit ko siya. Hindi na siya isang kabataang nangangailangan ng proteksyon, kundi isang tunay na kaalyadong karapat dapat makipantay sa akin. Dahil ang mga kaalyado ay naglatad na ng entablado. Kung hindi ako lalabas muli, hindi ba't masyado akong mukhang walang kakayahan? Jin-in, sumama ka sa akin sa Doshuai Palace. Mahal na Guru Xuan, pakiusap, hikbin mo si Lao Jun. Ang Hades na si Yan Lowang ay mayabang at mapang-api. Kung hindi tayo kikilos, ano na ang natitirang dangal ng langit? Mga Ginoo, umuwi na kayo. May mahalagang bisita ang aking guro ngayon. Hindi nakikita ang mga bisita. Mga mahal na bisita. Anong uri ng mahal na bisita ang dakilang manggagamot? Na mas mahalaga pa kaysa sa kahihiyan at pagkakahiyan ng aming langit. Si Xuandu ay bumabati kay Nua Banal. Ang guro ay matagal nang naghihintay sa palasyo. Nua Banal. Bakit siya nandito sa oras na ito sa Doshuai Palace? Lupa ng mga patay, Lu Changqing, banal na Nua. Hindi ba sila? Kaibigan Nua, sana'y wala kang sakit. Hindi ko alam kung bakit ka nandito ngayon.
Walang anuman. Matagal na tayong hindi nakikita, na-miss ko ang aking kaibigan. Dumaan lang ako upang makipag-usap. Ang pagkami sa kaibigan ay totoo. Totoo ang pagdulo niya sa istasyon ni Lu Changqing. Noong panahon ng pagpapantay, may utang kami ni Yuanxi sa kanya. Ngayon ay hinahanap niya ang kabayaran. Kung ganoon, kaibigan, maupo ka na. Tayo'y mag-usap tungkol sa daan. Ang aming guru, Sinwa, ang banal na ito ay dumating. Para sa ilalim ng lupa, para kay Lu Changqing. Kahit na hindi siya nagsalita, malinaw na ipinahayag niya ang kanyang saloobin. Sakto, masaya na rin akong magpahinga. Ang paglalakbay sa Western Journey ay usapin ng Budhismo. Budhistong daan, bakit tayo kailangang makisawsaw sa gulo? Suandu ay nagtuturo sa akin ng batas. Ako, isang matandang Dawismo, nakikipag-usap kay Nwa, ang kaibigan kong Dawisma. Kung may makukuha, magsasara muna ako ng pansamantalang pag-isa. Huwag magulo sa lahat ng bagay. Ang sagradong Sinwa ay personal na dumating sa Daoshui Palace. Agad na nagpasya si Taishyang Laojun na magtago. Malinaw na ito ay babala sa akin. Si Lu Changqing ay may proteksyon. Isang magandang Lu Changqing. Sa likod niya ay may dalawang banal na tao na sumusuporta. Itigil muna ang usaping ito. Ngunit hindi ito matatapos ng ganito lamang. Kung nakilala siya ni Nwa, may kakayahan ang taong ito sa Yama. Kung may pagkakataon, gamitin natin siya para sa atin. Bagamat tumaas na ang lakas ng underworld, ngunit ang tinanim ng Buddhist temple, si Kitigarbha Bodhisattva, ay palaging isang malaking banta. Hanggat hindi siya mapatayin, hindi magiging tahimik ang underworld. Kapag nagharap ng direkta, hindi pa panahon. Si Kitigarbha Bodhisattva ay nasa tuktok ng semisanto. Muli, may pabor ang Budismo sa akin. Mahirap itong makuha ng basta-basta. Ngunit kung ang langit at Budismo ay gustong bigyan ako ng mga posisyon sa impyerno, bakit hindi ko gamitin ang kanilang paraan laban sa kanila? Hindi ba't ang hari ng mga patay ay dapat bantayan ang 600 ng pag-ikot? Kaya't ako ay nasa itaas ng 600 ng pag-ikot, at magtatayo ng 6 na pinuno ng daan, upang ganap na alisin ang kanyang kapangyarihan. Alisin ang dahilan sa likod ng problema. Kapatid na guro, ikaw. Kapatid na guro, may plano ako. Na makakapag-ayos sa problema ng hari ng mga patay. Magandang plano. Talagang mahusay ang alisin ang dahilan sa likod ng problema. Ngunit kapatid na guro, tungkol sa mga napiling leader ng 600, kailangan nating hatiin ang kapangyarihan ng hari ng mga patay. Dapat ay isang tunay na santo na may malaking kapangyarihan. Saan tayo pupunta para mag-imbita ng napakaraming santo? Huwag mag-alala, kuya. May plano na ako kung sino ang pipiliin. Ang una ay kailangang isang taong may bigat at lakas, na kayang magpabahala sa 3 mundo. Ang huling hari ng impyerno, si Lu Changqing. Nanghihingi ng pagkakataon na makipagkita kay Zhen Yuan Daxian, hari ng impyerno. Siya ang isang ipinagbabawal na nilalang na kayang hamunin kahit ang mga banal. Mabilis na ihanda ang tsaan ng ginseng sa ilalim ng malamig na hangin at maliwanag na buwan. Pakiusap, pumasok ang mahal na bisita sa palasyo. Malugod na tinatanggap ang hari. Ang aking guro ay naghihintay na sa loob ng palasyo. Malugod na pagdating, kaibigan ng Longqing. Humihingi ako ng paumanhin sa hindi magandang pagtanggap. Huwag kang mag-alala, dakilang tao. Nandito ang nakababata upang hilingin na lumabas ka, dakilang tao. Pumasok sa aming imperyo ng mga patay, upang gampanan ang tungkulin bilang pinuno ng mga tao sa 6 na landas ng reinkarnasyon. Kaibigan Changqing, diretsyo ka sa punto. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Bagamat maganda ang imperyo ng mga patay, masaya at tahimik ako dito sa aking Wuzhuangguan. Bakit pa kailangang makibahagi sa kapangyarihan at karma? Magandang intensyon mo, kaibigan. Tanggap ko na po. Santo, talagang wala ka bang hinahangad sa lahat ng ito? Tingnan mo na lang. Hanapin ang pinagmulan, baliktarin ang siklo ng muling pagsilang. Paano ito posible? Bumalik ang tunay na espiritu. Red Cloud, may day na. Mahal na guro, ano ang tingin mo ngayon?
Sapat ba ang sinseridad ng aking paanyaya sa'yo? Sapat na ba? Ano ang nais ng kaibigan na gawin ko? May dalawa akong pangako para sa'yo. Una, papasukin mo ang daigdig ng mga patay bilang tagapamagitan ng tao. Siya, si Yamato, ay tutulong sa iyong buhayin ang iyong pinakamatalik na kaibigan. Si Matandang Red Cloud. Araw ng muling pagtatayo ng daigdig. Ipinapangako ko sa iyo ang isang banal na posisyon. Ako si Zen Yuanzi. Nais kong pumasok sa impyerno bilang pinuno ng tao. Lahat ay susunod sa kautusan ng emperador. Narinig mo na ba? Ang ginoong emperador ay magtatayo ng pinuno ng 600 ng muling pagsilang. Siyempre, narinig ko na. Sinasabi na magdadala ng 6 na hindi pangkaraniwang makapangyarihan upang umupo. Sa hinaharap, maaaring maging banal pa. Nagsasalita ka lang, hindi naman ganoon kadali. Nandyan pa si Ksitigarbha Bodhisattva na nagmamasid sa kailaliman ng impyerno. 6 na Panginoon ng daan. Hehe, madaling sabihin. Gusto kong makita. Sino ang may lakas na humawak sa ganitong gulo? At maging kaaway ng aking Buddha. Mula ngayon, itinatag ang Zenyuan Yuanzi bilang tagapamahala ng 600 ng pag-ikot ng buhay. Panginoon ng tao. Ano? Siya ang pinuno ng mga Diyos at ninuno ng mga Diyos. Talagang siya ay isang makapangyarihang nilalang mula sa sinaunang panahon, katulad ng mga banal. Ang aming emperador ay nagawang makuha ang ganitong tao upang magtrabaho sa aming impyerno. Zen Yuanzi. Paano siya nakisangkot dito? Hindi pwede, kailangan agad itong ipaalam sa Buddha. Anong nangyari? Hindi ba't sinabi ng unggoy na siya ay masama ang ugali? Isa siyang nagdadala ng gulo, di ba? Bakit ngayon ay naging isang Bima Wen sa langit? Ganito na lang ba siya magtiis? Walang kahit anong senyales ng kabuluhan. Mahal na hari, ang halimaw na unggoy mula nang siya ay maupo, ay nanatiling nakatago sa tanggapan ng mga kabayo. Araw-araw, bukod sa pagpapakain sa mga kabayo, ay sarado ang pintuan. Hindi kailanman nagdulot ng gulo. Ang mga opisyal at mga katulong ng tanggapan ay maraming beses nang nagpunta upang manguyam. Ngunit siya ay hindi pinansin. Hindi pinapansin. Unang tinignan, matatag na ulo ng unggoy. Matatag na siya, paano na ang aking lakas sa paglalakbay sa west? Hindi siya magulo sa langit. Paano pa namin itutuloy ang eksena? Hindi pwede, kailangang mag-isip ng lahat ng paraan. Para mapasugod ang unggoy. Kung ang sukat ay masyadong mabagal, hindi nila mabubuksan. Magbibigay lang ito sa mga tao sa ilalim ng lupa ng mas maraming oras para mag-develop. Sa kabutihang palad, may nakatulong sa akin na nakakatanda. Kung hindi, matagal na akong nadala nila sa kanilang panlilinlang. Ang langit ay puno ng mga palusot at panlilinlang. Wukong. Wukong. Alam ko, nakaramdam ka ng sama ng loob. Ang isang tunay na lalaki ay ipinanganak sa mundo. Paano siya magtatagal na nakalugmok sa ilalim ng tao? Isipin mo, ang Bimawong ay isang maliit na opisyal lamang. Paano siya karapat-dapat sa iyong kapangyarihan? Tandaan, kung makaranas ka ng napakalaking pighati, sisibakin mo ang langit. Kahit ano pa ang mangyari. May mag-aalaga sa iyo bilang iyong guro. Yene, hindi ako naniniwala sa iyo. Kapag namatay ako dahil sa inyo, saan ko kayo hahanapin? Ang dakilang kaalaman ng Bodhi. Hanggang sa pinakamataas na antas ng Jinxian. Sa itaas niyan, ang Tai Daluo. Hindi ko man lang maabot ang pintuan. Ano ang dapat kong gawin? Ay, Patriarka Bodhi. Bakit nag-aalala ang unggoy? Ginoo, sa wakas, nakipag-ugnayan ka sa akin, Luma. Ginoo, ako'y nahihirapan na ngayon. Walang kasunod na pamamaraan. Huwag nang pag-usapan ang pagiging banal. Kahit ang Tai Chi Jinxian ay tila malayo pa. Hindi ba't ito ay tungkol sa mga teknik, maliit na problema? Maliit na problema? Sino ka, unggoy, anong teknik ang gusto mong matutunan? Basta't ikaw ang magpasya, nakatatanda. Mas mabuti kung makakaabot sa dakilang Diyos ng ginto. Masyadong maliit ang pananaw. Dahil ako ang magtuturo sa iyo ng teknik. Hindi ito mga karaniwang pamamaraan ng pagsasanay. Tai Dalu. Ngayon, ituturo ko sa iyo ang pamamaraan ng Chaos Demon Ape. Ang pamamaraang ito ay direktang makararating sa larangan ng Chaos Demon God. Chaos Demon Ape. Iyan ang sukdulan ng landas ng aming lahi ng unggoy. Ang nakatatanda ay mayroon palang ganitong makapangyarihang pamamaraan. Hindi sapat ang magkaroon lamang ng pamamaraan. Ito ay dugo ng magulong demonyong unggoy. Ipinapasa ko ito sa iyo upang makatulong sa iyong pagsasanay.
Salamat sa iyong pagbabahagi ng kaalaman, Ginoong Matanda. Napakalakas ng presensya ng demonyo. Mula ito sa tanggapan ng mga kabayo. Sa wakas, ang demonyong unggoy ay mag-umpisa na. Mabilis, ipaalam sa hari. Bakit wala na namang ingay? Mag-aral ka ng mabuti, unggoy. Kapag natapos mo na ang iyong mga kasanayan, diyan mo malilito ang larong ito ng tatlong mundo. Nakaayos na si Zhen Yuanzi. Tumaas ang kapalaran ng Yins. Dapat ay umusad na rin ang aking kakayahan. Kulang pa ng kaunti. Kailangan lang na maging solid ang ikaapat na linya. Ang Hongming Wheel of Reincarnation ay maaaring magbago sa Chao's Treasure. Sa oras na yon, ang aking lakas ay makakaranas ng isang makabuluhang pagtalon. Ding, natukoy ang pag-abot ng yugto ng kapalaran sa Yinkang. Gantimpala, malaking regalo isa. Tamang-tama, buksan ang malaking regalo. Ding, matagumpay na na-open ang malaking regalo. Binabati kita, nakuha ng host ang Gate of Reincarnation. Mahalagang kayamanan ng daan, gintong kutsilyo ng kapalaran. Tatak ng pangu. Talagang dumating ang antok, nagdala ng unan. Bawat isa sa tatlong kayamanan ay tumama sa aking kahinaan. Pinto ng reinkarnasyon. Maaaring maranasan ng libu-libong reinkarnasyon. Linisin ang puso at maunawaan ang tunay na diwa ng batas. Ang pinakamahalaga ay walang limitasyon sa bilang ng tao. Ang kayamang ito ang susi sa kolektibong pag-unlad ng lakas ng mataas na antas ng aming impyerno. Sa gitna, ang gintong kutsilyo ng malaking daan at mga kayamanan ay kayang putulin ang mga hadlang ng langit. Ang guro ay nahuli sa ilalim ng lupa dahil sa mga hadlang ng langit. Sa pagkakaroon ng kutsilyong ito, kung sapat ang kapalaran ng ilalim ng lupa, may pag-asa akong maibalik ang kalayaan ng guro. Tatoo ni Pangu. Ang 12 ninuno ng mga shaman ay nilikha mula sa dugo ni Pangu. Kung ito ang magiging gabay, kasama ang Hongming na muling pag-ikot, maaaring maibalik ang 12 ninuno ng shaman. Hongming na muling pag-ikot, Pangu bilang gabay. Balikan ang sinaunang panahon. Ang tunay na espiritu ay bumalik. Nagawa na. Espiritu ng espasyo, ang tunay na espiritu ni Dijayang. Bagaman kumonsumo ng napakalaking kapalaran, basta't mayroon tayong tunay na espiritu, maaaring muling buhayin ang mga nakatatandang kapatid. Sa lalong madaling panahon, matatag na ang pundasyon sa huling yugto ng daluo. Panahon na upang salakayin ang antas na yon. Banal ng Huwei. Hudyat ng banal. Hudyat ng Huwei. Sa kalagitnaan ng hudyat ng banal, nakamit ng emperador ang tagumpay. Binabati ang dakilang emperador. Maliit na disipulo. Sa pagkakataong ito, dapat ay ako naman ang makilala, di ba? Kapag lumabas ka, tiyak na magugulat ka. Isa na namang hudyat ng banal. Si emperador ay si Yama, ang emperador ng kamatayan, ay nakamit ang tagumpay. Ang bilis ng kanyang pagsasanay. Talagang hindi ka pani-paniwala. Mula sa huli ng daluo hanggang sa Quansheng. Ilang dekada lamang ang kanyang ginugol. Binabati kita, emperador, ang iyong kapangyarihan ay walang kapantay. Sa walang katapusang pag-ikot ng buhay, makikita ang tunay na sarili. Ang estado ng Quansheng ay darating ng natural. Pangalawang biyaya ng kakayahan ay natamo na. Susi ng 600 ng muling pagsilang. Ang suntok na ito ay maaaring magdagdag ng kapangyarihan ng impyerno sa aking sarili. Mas malakas ang impyerno, mas malakas ako. Sa wakas ay naging ganap na banal na. Mayroon na akong lakas para sa sariling proteksyon. Panahon na para ipakita ng aking impyerno ang tunay na pangil nito. Basta't maibalik ang sigla ng guro. Ang aming mundo ay tunay na hindi matatakot sa anumang kapangyarihan ng tatlong mundo. Bata, nakalabas ka na. Binabati kita, binabati kita. Kapatid, sabay tayong magdiwang. May mahalaga akong bagay na nais pag-usapan sa iyo. Sama-sama tayong makipagkita sa guro. Narito na ang mga disipulo ng guro. Sa pagkakataong ito, kailangan mong muling magpasiklab ng iyong determinasyon. Junior brother, ang makamit ang paghihintay na pagiging semi-santo ay isang malaking tagumpay. Pero alam mo rin ang ugali ng maestra. Maaaring hindi pa siya lalabas ng pinto dahil dito. Ang pinakamataas na maaaring gawin ay magbigay ng utos. Huwag mo masyadong seryosohin. Guro, si Feng Du at si Changqing. Nagmumungkahi na makita kayo, guro.
Magaling si Changqing. Pumasok ka muna. Ikaw, magpalamig ka muna kung saan ka man naroroon. Ay, ito na naman. Ako po si Lu Changqing, alagad ninyo. Bumabati sa guro. Mabuti ka, disipulo. Sa loob ng maikling panahon, ikaw ay naging ganap na banal. Sa'yo. Parang nakita ko ang anino ng sinaunang tribo ng mga mangkukulam. Alam ko ang lahat ng iyong ginawa para sa yumaong mundo kasama si Fengdu. Ngunit, huwag mo nang ipagpatuloy ito sa hinaharap. Bakit? Ano man ang pagsisikap, lahat ay walang kabuluhan. Kung lalaliman pa ito, tiyak na magdadala ito ng kapahamakan. Sa ilalim ng batas ng langit, lahat ay nakatakda. Nasa tao ang gawa. Sabi ng guro, ang mga naunang tao ay pumanaw na, ang 12 ninuno ay wala na. Kung ang disipulo ay makakapagbalik sa kanila sa mundo, ano ang mangyayari? Anong sinabi mo? Ito ang amoy ni Dijiang, Big Brother. Paano pwedeng mangyari ito? Anak, paano mo nagawa yon? May sariling lihim na paraan ang disipulo. Hindi lang niya maibabalik ang tunay na espiritu ni Dijiang, ang pangunahing mangkukulam. Kaya rin niyang maibalik ang tunay na espiritu ng iba pang 10 pangunahing mangkukulam. Sige, sige, anak. Kahit na makabalik pa ang mga nakatatanda. Ano ang magagawa sa ilalim ng batas ng langit? Sa huli, hindi may iwasan ng aming tribo ang kapalarang pagkawasak. Guro, hanggang kailan mo pa kayang lokohin ang iyong sarili? Ikaw ay isang banal. Ikaw ay isang ninuno. Ikaw ang pinuno ng lupa. Hindi ka isang duwag na nakatago dito at nagluluksa lamang. Bumalik ang nakatatandang kapatid. Hindi siya bumalik para makita kang patuloy na nalulumbay. Ako. Naisip mo ba si kapatid Fengdu? Ilang libong taon na niyang pinanatili ang pamilyang ito. Naisip mo ba ang mga nilalang sa ilalim ng lupa? Ang iyong panghihina. Ang nagdulot sa kanila ng pagkamanhid. Noong araw, ang makapangyarihang ninuno ng digmaan at lupa, si Hautu. Saan na siya? Saan na siya? Saan na siya? Ikaw ay labis na mapaghimagsik. Bumaba ka muna, pag-usapan natin ito sa ibang pagkakataon. Hindi pwede. Sige na. Guro. Ngayon. Kailangan nating magbigay ng paliwanag. Dahil ayaw ni Guro na lumabas sa mundo. Walang pag-asa sa ilalim ng lupa. Ang muling pagkabuhay ng ninuno mong mangkukulam ay para ring pagbabalik sa kulungan. Mas mabuti pang tuluyang mawala na lang. Maaari kang maglakas loob. Master, naapa rin ba kayong pakialam? Hindi nyo talaga kailanman na ibabaon. Natatakot lang kayo dahil natulak. Naputol ang gulugod nyo dahil sa langit na batas. Kahit na hindi isang santo ang disipulo kong si Lu Changqing. Pero masasabi ko ang batas na ito. Hindi ako natatakot. Kung pipigilan ako ng langit, sisirain ko ang langit. Kung ang lupa ay magtatago ng aking puso, wawasakin ko ang lupang ito. Maliit na kapatid. Nagmamalaki kang humamon sa banal na kapangyarihan ng guro. Huling tanong mula sa disipulo ng guro. Sa laban na ito, handa ka ba? O hindi? Handa akong makipaglaban. Simula ngayon, lalabas ako mula sa Pingxin Palace at mamumuno sa Yinxian. Ipapakita ang kapangyarihan ng Yinxian. Ano? Ito ay boses ni Empress Hautu. Sabi ng Empress. Gusto niyang lumabas mula sa Pingxin Palace at mamuno sa Yinxian. Masyadong mahirap ang daigdig ng mga patay. Mas mahirap pa ang sa inang Diyos. Sabihin mo sa mga bodha. Sabihin mo sa langit. Sabihin mo sa buong daigdig ng mga dyablo. Narito ako sa daigdig ng mga patay. Mabuting estudyante, nakikita ng guro mo ang iyong ginawa para sa daigdig ng mga patay. Lahat ay nasa aking paningin. Inihahayag ng aking palasyo na itinataguyod si Lu Changqing bilang Emperador Yanluo. Bilang aking personal na disipulo. At pantay na katayuan kay Emperador Fengdu. Na magkasamang namamahala sa siklo ng impyerno. Guro, sa wakas ay lumabas ka na. Sana ay hindi ka nahirapan sa Fengdu sa mga nakaraang taon.
Mula sa araw na ito, walang sinuman ang makakapang-api sa mga tao ng ilalim ng lupa. Lumabas na ang guro. Nawala na ang pinakamalaking panganib sa ilalim ng lupa. Susunod na ay ipakita ang mga pangil ng ilalim ng lupa. Oras na para ipakita ito sa tatlong mundo. Aking estudyante, itinulak na kita sa gitna ng unos. Walang oras na dapat sayangin. Sunod, ano ang plano mo? Kahit na nakapagpatatag na ang underworld, pero kulang pa rin ang lakas nito. Kailangan agad mapunan ang pangunahing puwersa para makapaghanda sa paparating na bagyo ng kalamidad. Guro, kahit na nandyan ka sa ilalim ng pamumuno ng underworld, pero nananatiling mahina ang ating pinakamalakas na mandirigma, mayroon po akong isang paraan. Maaari nitong palakasin ang pundasyon ng ating lahi ng mga Wu. Oh, sabihin mo nga. Kaya kong buhayin muli ang mga sinaunang dakilang Wu na pumanaw na. Ano, bubuhayin ang mga dakilang Wu? Tama. Kapag tuluyang naglaho ang tunay na diwa ng mga ninuno, mahirap ang muling pagkabuhay. Pero tulad ni Xingqian, may natitirang orihinal na bagay mula sa Yenye. Ngunit may pagkakataon ang mga disipulo na subukan. Kailangan lang ng isang bagay na may kaugnayan kay Xingqian. Ng orihinal na pinagmulan. Siyempre meron. Ito ang sandata ni Xingqian noong araw. Ang iyong mahalagang bagay. Talaga bang kayang baguhin ang buhay at kamatayan? Pag-ikot ng Hanmeng. Hilahin ng 600. Ang tunay na kaluluwa ay nagbabalik. Talaga bang may ganitong kamisteryosong kapangyarihan? Changqing. Ang aking alagad. Gaano pa karaming lihim ang nakatago? Hindi ako. Nawala na ba ako? Xingqian, bumabati sa ninuno ng mga shaman na si Hauto. Xingqian, nagpapasalamat sa dakilang kabutihan ng emperador. Sa utos ng aking ninunong shaman na si Hauto, tinatawag ang lahat ng mga dating miyembro ng tribo ng shaman sa malawak na mundo. Agad na magtipon sa ilalim ng lupa. Ibalik ang karangalan ng aming lahi. Kung may tawag laban, babalik ako. Pagsamahin ang natitirang mga shaman. Ang magtaguyod lamang ng mga hukbo ng langit na ito ay sapat na upang maubos ang iyong yaman sa ilalim ng lupa. Sa huli, ikaw ay nagmamadali. Mukhang tayo, kuya. Hindi na kailangang mag-alala. Ang ginawa ng daigdig ng mga patay ay mukhang malakas pero sa totoo ay mahina sa loob. Isang problema lang sa mga yaman ay sapat na para bumagsak sila ng kusa. Panandali ang tagumpay lang ito. Mahirap maging dakila. Aking disipulo, tipunin ang mga dating kasapi ng tribo ng mga mangkukulam. Ngunit tungkol sa mga yaman. Huwag mag-alala, guro, may plano na ang disipulo. Guro, tungkol dito. Ipapasa ko na sa disipulo ang pag-asikaso. Malaki ang ginugugol na pagsasanay ng mga mangkukulam upang tuluyang masolusyonan ang problema sa yaman. May isang paraan lamang. Buhayin ang puso ni Pangu. Restart ang Pangu Hall. Huwag, nakababatang guro. Matagal nang tahimik ang Pangu Hall. Puno ito ng presensya ni Pangu at galit ng mga Diyos-Diyosan. Kahit na ang huli ng antas ng banal ay may panganib na bumagsak. Kapatid, desidido na ako. Ngayon na malapit na ang malaking pagsubok, wala ng oras para sa akin. At handa akong pumasok. Mayroon akong 9% katiyakan. Hindi lamang ako makakaligtas, kundi maibabalik ko ang puso ni Pangu upang muling tumibok para sa aking daigdig ng mga patay. Ang panganib sa pambansang templo ni Emperor Pangu ay hindi basta-basta. Longking, kaibigan, mag-isip ka muna ng mabuti. Mga kapatid na mangkukulam ng tribo. Ako si Emperor Yanluolu Changqing. Alam ko ang mga alalahanin nyo. Labanan sa mga yaman, sanhi at bunga. Ngunit lahat ng ito ay mga duwag na dahilan. Kayo, bilang mga sinaunang mangkukulam, hindi iginagalang ang langit at lupa, kundi ang ama ng mga Diyos lamang. Ngunit ngayon ay natatakot at nag-aalangan. Naghihinalo na lamang. Ito ba ang mga anak ng tribong shaman? Sa araw na ito, ako'y papasok sa banal na templo ni Pangu. Para sa aking tribong shaman. Upang makuha ang isang pagkakataon sa buhay. Muling ipakita ang kaluwalhasyan ng ama ng mga Diyos. Pumasok sa Pangu Hall ang dakilang katuwiran ng emperador. Ito ang nararapat na pinuno ng ating lahing shaman. Kami ay lubos na sumasang-ayon. Narito ang ganitong uri ng kapangyarihan. Sapat na upang durugin ang kapangyarihan ng Pangu na katumbas ng banal. Yine, hindi mo alam ang iyong kakayahan. Naghahanap ng sariling kapahamakan. Tunay nga ang tatak ni Pangu. Ito ang susi para makapasok dito.
Paano mangyayari iyon? Hindi siya natatakot sa kapangyarihan ni Pangu. Naiintindihan ko na. Ang kaalyado ko dito. Talagang hindi matutuklasan. May kinalaman kay Pangu. Walang duda na siya ay walang takot. Anim na tunog. Sagradong kampana, 6 na tunog. Umabot siya sa ika-6 na palapag ng isang bagsak. Ganito kabilis. Kahit ang mga ninuno noon, ay hindi ganyan kabilis. Ika-6 na palapag. Nakarating na siya sa ika-6 na palapag. Ang galing. Ang ika-8 palapag ay ang ika-8 palapag. Yun ang antas na kahit si Emperor Jiang at ang mga pangunahing espiritu ay huminto. Hindi nila alam kung gaano kataas at kalawak ang langit at lupa. Gusto pa rin nilang pumasok sa ika-9 na palapag. Yun ang sagrado at mahirap pasukin na lugar na hindi pa nararating ni Hao Tu at ni Emperor Jiang. Kung pipilitin niyang pumasok, siguradong masasaktan siya ng balik sa kanya. Sa kamatayan, nawawala ang daan. Akala ng lahat. Ako'y nandito para magpasok sa hamon. Mali. Hindi ako nandito para magpasok sa hamon. Ako'y nandito upang gisingin ang may-ari ng pusong ito. Pang-ukit ni Pangu. Ibalik mo ako sa buhay. Puso ni Pangu. Ang puso na ito ay puso ni Pangu. Ang lakas na ito. Ako'y magtatangkang makalaya. Ito ay ang hininga ng Ama Diyos. Ito ay ang pagpapala ng Ama Diyos. Tiyak na banal. Sa wakas, nalampasan ni Xing Tian ang katayuang halos banal. Napakapangyarihang hari. Kabata kong mistri. Ikaw, talagang nagawa mo. Muling buhayin ang puso ni Pangu. Ito ay isang gawa na walang katulad sa kasaysayan. Hindi possible. Hindi ito possible. Ang kaalyado ko ay may bala. Na higit pa sa aking inaasahan. Ang batang ito ay talagang kayang galawin ang pinagmulan ni Pangu. Ano ba ang kanyang pinagmulan? Sa tulong ng puso ni Pangu, wala nang problema sa yaman ng Diyos ng mga patay. Tiyak na magiging malaking sakuna. Muling bumangon ang puso ni Pangu. Nawala na ang panganib mula sa ilalim ng lupa. Kapatid, hindi na tayo makakapaghintay. Dapat na huwag payagan ang mga naligaw na miyembro ng tribo ng mga salamangkero na makabalik sa ilalim ng lupa ng maayos. Muling nakalagpas ang emperador. Ako si Yama, ang dakilang emperador Lu Changqing. Hindi ko bibigyan ang mga inaasahan at kukunin ang isang pagkakataon para sa aming tribong manggagaway. Mula ngayon, ang aming imperyo sa ilalim ng lupa ay hindi na mawawalan ng pag-asa. Ang aming tribong manggagaway ay mananatiling masagana sa lahat ng panahon. Mag-ingat ka, estudyanteng Changqing. Matapang, Lu Changqing. May lakas ng loob kang buhayin ang puso ni Pangu. Nasisira mo ang kaayusan ng langit at lupa. Alam na ang kasalanan. Siya na naman. Walang hiya na nangahas na sumalakay. Buhay ka na naman, Bodhi, pero hindi ka natututo. Sa katawan mong ito,
Karapat-dapat ka bang humatol sa akin? Kung gusto mong makipaglaban tayo. Hindi ako kailanman mahina sa iba. Ang isang banal na bangkay lang na tulad mo ay hindi karapat-dapat. Nabaliw siya. Naglalakas loob na hamunin ang banal na San. Akala niya sino siya? Si Hautu ba ang banal? Hindi pwedeng mangyari ito. Mapagmataas na kabataan. Patayin mo na ako, lolo. Yun isang banal na tao ba? Tamang-tama. Gagamitin kita bilang aking unang batayan matapos ang pag-usbong sa gitnang antas ng banal. 10 pagsubok ng 200. Paano nangyari ito? Ang kanyang lakas ay 10 beses na mas malakas kaysa dati. Sige, ulitin mo. Impossible, hindi ito possible. Paano siya nagkaroon ng ganitong kalakas na kapangyarihan? Walang kapantay ang emperador. Huwag kang maging mayabang, kabataan. Tingnan mo ang aking kayamanan. Sumuko ka na, Lu Changqing. Sa ilalim ng aking kayamanan. Ikaw ay mapipigil lamang. Hindi maganda. Masyadong maikli ang panahon ng pagsasanay ng nakababatang disipulo. Tiyak na hindi marami ang naipon na mga yaman. Mahal na patriarka. Hahaha. Sa tingin ko, mas mabuting palitan mo ang pangalan mo sa sira-sirang patriarka. Ikaw ay naglabas ng ganitong mga basura. At naglakas loob pang makipaglaban sa akin sa mga yaman. Nagsasagawa ng sariling kahiyan. Bata. Huwag kang magbulaan. Patayin mo ako, lolo. Paano mangyayari yon? Ang likas na yaman na pambihirang puno, ang Chaos Bell. Hindi ba't ang yaman na ito ay nawala na kasabay ng pagbagsak ni Emperor Dong Huangtai? At nawala na ba talaga ito? Paano siya nakapasok sa kamay ng batang ito? Kaya pala. Kaya niyang sabihin na ang mga mahalagang bagay ay basura. Sa harap ng mga likas na yaman. Di ba't basura lang talaga sila? Lene. Kahit gaano pa kaganda ang mahalagang bagay. Depende pa rin kung sino ang gumagamit nito. Hindi naniniwala ang matanda. Na kaya mong, sa gitna ng pagiging halos santo. Mapino ang yaman na ito ng ilang porsyento. Magmadali. Ginto. Ano? Paano ito posible? Sa laban ng mahika, natalo. Talo si Daobao. Itong bata. Hindi na ako makakatunggali ng isang bangkay lang. Paano pa ang matalo? Ngayon, gusto kong patayin kayong lahat dito. O kaya naman, kayong mga mabubuting may-ari. Ano pang gusto mong gawin? Gusto mong supilin ako? Maghanda ka na sa posibleng mapawalang saysay ka. Ito ang pana ng paghahari sa Diyos. Pinakamahalagang hiyas ng mga demonyo, si Lu Hao. Bakit ito nasa kamay mo? Sa gitna ng kalituhan, ang pangunahing depensa. May pag-asa pa ring mapanatili ang kontrol. Sibat ng Diyos. Ngunit ito ay isang napakalakas na sandata na makakasakit sa pinagmulan ng mga santo. Iwanan mo ito sa akin. Patayin. Impossible, hindi ito possible. Paano ito nangyari? Lene. Mabuting tao ng santo. Ganyan lang. Putol. Naputol. Nawala ang katawan at kaluluwa. Talagang naglakas loob siyang putulin ang banal na tao.
Ayos lang, maliit na kapatid, ang ganda ng ginawa mo. Walang kapantay ang emperador. Kaibigan Changqing, ang mga taong ito ay tunay na pag-asa ng ating tunay na pag-angat at pag-unlad. Haha, nakakagalak. Malaki ang talo ni Laozi na si Zonti sa pagkakataong ito. Itong batang ito, tunay na paulit-ulit na binabasag ang aking mga paniniwala. Pinatay ang mabuting tao sa akin. At gustong agawin ang aking mga mahalagang bagay. Patayin na. Imperyo. Banal na pagsusuri ng katawan. Banal na apoy na katawan. Banal na tao na katawan. Paano ito pipigilan? Zonti, seryoso ka bang walang hiya? Walang hiya, matandang mandaraya, ginagamit ang lakas laban sa mahina. Bata. Ngayon, ang banal na ito ay nais na mawala ka sa pisikal at espiritual. Upang ipakita ang tunay na kapangyarihan. Sa wakas, dumating na ba? Ano ang halaga ng isang banal? Bakit hindi ka natatakot na makipaglaban? Bata. Ngayon, ang banal na ito ay nais na ipaalala sa iyo ang iyong mga sinabi. Magbabayad ka ng halaga. Ito ay gawa sa malinaw na bambu. Isa sa 10 paunahing espiritual na ugat ng likas na talento, ang kuko ng pait. Sa pagkakataong ito, malamang na hindi makakaiwas si Long King sa kapahamakan. Ang Zonti ay sobrang walang hiya. Kung susubukan niyang manakit kay Long King, hindi ko palalampasin ang kanluran. Sayang naman ang ganitong uri ng mahahalagang kasangkapan nasa iyong kamay. Ginagamit para labanan ang mabuting anyo ko. Pero hindi pa rin sapat para labanan ang tunay kong katawan. Junior Disciple. Ngayon, ang mga insekto ay nakakaalam na kung gaano kataas ang langit at kalalim ang lupa. Hindi pa rin sapat. Kung ganoon, magdadagdag pa tayo. Isa pang likas na yaman na sagrado. 3 na lahat. Mag-isa lang siya. May 3 likas na hiyas pa siyang taglay. 3 hiyas. Kaibigan Long King. Gaano pa kaya karaming sorpresa ang hindi ko alam? Sige na, sige na. May 3 hiyas ka na. Tingnan natin kung paano pa rin magyabang ang matandang tuso na yan. 3 mahalagang kayamanan. Itong batang ito. Ano nga ba ang pinagmulan? Hindi nakapagtataka na naglakas loob siyang hamunin ako. Kaya pala siya may ganitong lakas ng loob. Ang batang ito ay hindi dapat manatili. Ngayon, kailangan siyang alisin kasama ang kayamanan. Katulad ng pagsugpo. Hindi alam ang taas ng langit at lalim ng lupa, mga insekto. Ngayon, ipapakita ko sa iyo. Ang banal. Bakit siya nakatayo sa tuktok ng makapangyarihang mundo? Sa araw na ito, naghamon ka sa otoridad ng banal. Hindi kita mapapatawad. Mamatay. Mayroon akong isang sandali. Nakayang labanan ang Huagyuan. Nakayang putulin ang banal. Ang malaking puwersa ng Huagyuan na paikot-ikot na aray. Umakit. Umakit. Ano itong aray na ito? Nakayang pasiglahin siya. Ano itong pormasyon?
Kaya nitong i-activate ang pinagmulan ng buong ilalim ng mundo. Maligayang pagdating sa aking teritoryo. May isang pormasyon ako na kayang labanan ang huwag mula. Ngunit ang pagpatay sa banal ay kailangan ang lakas ng mga tao. Mga sundalo ng ilalim ng mundo, makinig sa utos. Sumunod sa akin upang talunin ang banal. Mga anghel, makinig sa utos. Pagsasama-sama ng espiritu at kapalaran. Tulungan ang guro. Sugurin ang banal. Talagang nakakatakot ang aray na ito. Nawawalang Bagha Thunder. 8 bahagi ng dragon ng langit. 7 antas ng stupa. Lucian King, hindi mo ako kayang patayin. Nakakainis. Kulang pa ba ng kaunti? Zontai, akala mo ba walang tao sa ating lahi at sa ilalim ng lupa? Walang tao. Lucian King, how to at Nua. Nandito ako kasama ninyo. Hindi titigil hanggang sa kamatayan. Tatlong banal na nagkaisa. Matatag na tinaboy ang 2 banal sa kanluran. At pinutol ang katawan ni Zonti. Ang hari ay walang katulad. Ang reyna ay walang katulad. CJ. Ang posisyon ng reinkarnasyon ng Hongmeng ay nagbago. Ang aking lakas ay makakaranas ng makabuluhang pag-unlad. Ding, natukoy ang pagtaas ng prestihiyo sa ilalim ng lupa. Nagbabalik ang kapalaran. Matagumpay na naipamahagi ang yugto ng achievement package. Buksan ang package. Ding, matagumpay na nabuksan ang package. Binabati kita, host. Nakakuha ng 3,000 daudan. Unang klaseng espiritual na kayamanan. Itim na lotus ng pagkawasak. Puso ng kaguluhan ng langit na dragon. Lawa ng pagbabago ng dragon. Perlas ng daan ng langit. Kumpas ng panahon. Bihirang kayamanan ng daan at bilangguan ng langit. Unang klaseng espiritual na ugat na Huang Zhongli. Hala, ang gantimpala nito. Sobrang taas na talaga. Kung may ganitong gantimpala, bakit ako mag-aalala na hindi magiging masigla ang ilalim ng lupa ko? Ang pinaka-urgent ay mapabilis ang pagpapalakas. Diyos! Diyos! Emperador, ito ay ang presensya ng dakilang daan. Emperador! Emperador, maliit na kapatid. Emperador! Emperador, ano na naman ang pinaplano niya? Tatlong libong batas at mga daan. Original. Nasira. Sa huling yugto ng pagsusunod na banal. Nasira. Muling nakamit ang tagumpay. Ito na ang huling yugto ng pagsusunod na banal. Ang kapangyarihan ng Diyos Hari. Maganda. Ang lakas ng ilalim ng mundo ay muling umangat. Kapatid na guro. Xing Chen. Emperador ng 5 dako. Lu Feng Liu Chen. 9 na dako ng impyerno. Mabilis pumunta sa templo ng impyerno. Maliit na kapatid na guro. Binabati kita sa iyong malaking pag-unlad sa pagsasanay. Tinawag mo kami. Bakit? Kamakailan may mga natutunan ako. Tungkol sa landas ng pagsasanay. May mga kaunting pag-unawa.
Kaya tinipon ko kayong lahat ngayon. Para sa isang bagay lamang, ipasa ang aral. Ang emperador ay talagang magtuturo sa kanila ng personal. Sa anyo ng emperador. Ang kanyang mga aral ay tiyak na napakalalim. Ito ay isang napakalaking pagkakataon. Ang aking ituturo ngayon ay hindi lamang tungkol sa pagninilay-nilay, kundi mayroon din isang napakataas na sining ng pagpapalakas ng katawan. Ang sining na ito, tinatawag na, Hunyuan Juzuan Guanggong. Ay, ang walang kapantay na kasanayan ng amang Diyos na pangu. Umupo, magpakatatag, makinig, naging ganap. Sa siyam na pagliko ng misteryo, maging malaya kang maglakbay sa mundong ito. Tubig. Mabuting disipulo. Talagang may katangian ng leader. Kapag natapos mo na ang iyong pangangaral, dapat na rin akong magdagdag ng apoy sa ilalim ng lupa. Natapos na ang talumpati. Salamat sa biyaya ng Diyos na nagtuturo. Ngayon ay magtuturo ako sa mga kaluluwa. Lahat ng tao sa ilalim ng lupa ay maaaring makinig. Kailangan ding magturo ng guro. Napakalaking pagkakataon ang makinig sa mga banal na aral. Nagsimula na ang talumpati. Hahaha. Ang hadlang na matagal nang nagbigay ng problema sa akin ay sa wakas nawasak. Ngayon ko lang naunawaan kung ano ang tunay na daan ng mga banal. Isang hakbang na lang at maaabot ko na ang threshold ng pagiging banal. Salamat, Emperador, salamat, Reyna. Ang aming mundo ay muling usbong. Laban. Sa ilalim ng lupa, lahat ay parang dragon.